Oh, halika na sa amin ay sumama ka. Ngiti at sayang aming ambag. Tara na't manood kay Lisa Vlog. Thursday nga. And naglolo ko na naman yung autofocus. Ay, nako. Ewan ko sa'yo iPhone. Naglolo ko na naman to autofocus na iPhone. Kailangan ko na naman patayin yung camera. But anyways, Thursday today, meron tayong schedule ng MRI mamaya. Hindi na sana ako magpapasama kay Papang kasi nga MRI lang naman. Pero, ipapasok na naman kasi tayo sa kuweba. So, kailangan ko ng lakas ng loob galing kay Papang. Kailangan ko ng kasama kasi alam niya natakot ako doon sa machine. Hindi ko alam kung anong pinagkaiba nila ng PET scan. Pero parang same lang siguro sila ng machine. May something na pinagkaiba lang siguro yung MRI compared siguro sa PET scan. Pero same lang sila na parang maituturo ka ata sa akin sa IV. So medyo kabado na naman ako kasi nga parang claustrophobic ako, yung parang small spaces. Parang hindi ako komportable ba. And yung first experience ko nga, diba? Medyo nagka-panic attack ako na konti. Pero parang medyo alam ko naman na siyang i-manage kasi ang ginagawa ko lang is parang yung hinga, yung paghinga ko na tapos pikit ko lang yung mata ko. So parang ganun lang din yung gagawin ko mamaya. And kailangan ko nga rin si Papang. Kasi para sa isip ko, hindi ako mag-isa. Meron akong kasama. Natutupi ako ng nilabhan kagabi para bago umalis, wala na akong tupiin dito sa kwarto. And may naghahanap pala kay Ate Jackie nung pumunta kami sa doon sa Nagashimas Paland. Nasaan daw si Ate Jackie? Kapag may pinupuntahan po kaming lugar na hindi pwede yung pet, iniiwan lang po talaga namin dito sa bahay si Ate Jackie. And kapag iniiwan po namin siya sa bahay, hindi po siya namin nilalagay sa kulungan. Wala pong kulungan dito sa bahay si Ate Jackie. Free siya umakyat sa hagdan, free siya maglibot dito sa mga kwarto. Tapos, yung bahay kasi namin, almost lahat ng kwarto, dito sa walk-in closet, sa playroom ni Jack, sa master's bedroom, sa kusina, sa sala, sa front yard, lahat po yan may CCTV. So, kahit nasan kami, kitang-kita po naman namin si Ate Jackie. Parang 2 beses na ata akong natanungan kapag umaalis kami saan si Ate Jackie. Yun po yung answer. And mamaya po pala sa end part ng video natin, after kong makwento yung experience ko today sa MRI, magsha-shoutout po ako. Tapusin ko lang tong mga tupiin, tapos alis na tayo, punta tayo sa ospital. Papa! Alis na kami. Dito ako pinaupo ni Papang sa likod kasi masyado daw mainit doon sa harapan. Ready na ba ako, Pang? Hihiga na naman ako doon sa may kuweba. 30 minutes, Pang. Oh. Dito na naman tayo. We're here again. Dahil August 1 today, bago na naman po yung buwan, nag-apply na naman po ako ng high-cost medical care. Ginagawa ko nga po yan once a month bago po ako mag-start magpa-check up para po medyo bumaba naman ng konti yung babayaran natin sa ospital. Oh my gosh, Totanji Riria Robert Digamon. Ito, 1987pa din. Sa mga oras na to, nandun sa parking lot si Papa kasi walang mga parking spaces. Doon kasi siya magpa-park sa parking lot na nasa loob ng building. Nauna na akong bumaba kasi naghahanap pa siya ng parking space. Sabi ko sa kanya, mauna na lang muna ako dito kasi baka malate ako sa schedule ko. And nandito na nga tayo sa MRI section ng hospital. Medyo grabe na yung kaba ko sa mga oras na to. Pero nung dumating si Papang, medyo nabawas-bawasan ng konti yung kaba ko. Ito yung pinto sa labas ng MRI room. Nag-change na ako ng damit. Nakabahan na ako. Pinakuha po muna pala nila ako dito ng blood pressure test. Yung naririnig nyo pala ng konting ingay ngayon, galing po yung ingay na yan sa MRI machine. Hanji Riria Robert Digamon desu. Hai. 1987月8日です。はい、ありがとうございます。今から点滴します。はい、お願いします。どっちでやりましょうか。左。はい。Antinausea ata ito pa. Para hindi magsuka ba? Kasi yung parang gamot mamaya, baka makasuka yun.
Kaya kabitan ka nito. Mga 30 minutes. Hmm? Mga 30 minutes. Ito po yung total payment today sa presyo ng MRI. Bye-bye. Bye. Mamaya na sa bahay. Sakta lang. Okay? Ano mo may sa bahay? Mamaya na sa bahay. Pag-uwi. Ano? Bye-bye po. Uwi na tayo. Kwento ko na lang mamaya yung nangyari. Kasi medyo hindi ako naging okay doon sa MRI room. And si Papang pala, kami, separate ways kami ngayon kasi pupunta pa yun siya sa work. Nagpaalam lang siya na malilate siya today pero hindi siya magre-rest day. Malilate lang siya ng pasok. And ako, uwi ako ngayon. Mag-commute lang ako, train at saka taxi. Yun yung train station mismong nasa likod lang naman ng ospital. Pagbaba ako dito, tawid lang ako, tapos yun yung train station. Kapit-bahay lang talaga siya ng ospital. Waiting na ako sa train ko. Wala pang katao-tao kasabay. Ang aga ko kasi. Ang oras 12:09 darating yung train. 11:50 pa lang ata ngayon. Nauna ako dito. Ay, natapos natin today yung ating MRI. And yung pakiramdam ko kanina, pagkatapos ng test, paglabas ko ng kuweba, naiyak ako. Lumabas na ako doon sa machine, pero nakapikit pa rin ako. Meron pala siyang nilalagay na parang helmet. Para siyang helmet dito sa labas, ganyan, color white. Yun lang yung nakita ko. Paglagay nun, pumikit na kagad yung mata ko. Tapos, nilagyan ako ng parang headphone. Kasi maingay pala yung machine. Sobrang ingay ng machine kung wala sigurong headphone or headset. Tapos yun, alam naman nila na ano ako, yung operator, alam naman niya na. May dadaan doon na train. Maingay mga bro. Parang pati ikaw, madadala ka dun sa train. So, ayun nga, alam naman ng parang machine operator na meron akong parang claustrophobia ba? Claustrophobic ako. So, pinapat niya lang yung ano ko na, okay na, tapos na. Pero umiiyak ako. Paglabas ko ng MRI room, umiiyak ako. Tapos may mga tao pa naman nag-aantay sa labas. Pero okay lang naman. Hindi naman siya nakakahiya. Kasi may katulad kasi talagang tao sa akin na takot sa mga closed space. And umiyak ako doon. Naiyak ako dun kanina pagkatapos kasi iba pala yung MRI machine kasi nandun ka lang sa loob. Hindi siya katulad ng PET scan na gumagalaw-galaw ka habang nandoon ka sa parang kuweba. Doon sa MRI machine talagang ilang minutes na nandun ka lang sa loob ng machine ng kuweba. So talagang takot na takot ako. Alam mo yung pakiramdam na yung parang sinasakal ka. Ganun yung pakiramdam ko eh. Tapos nanginginig na ako pero huminga lang ako ng pahinga lang ako. Yung parang nag-yoga kayong breathe in, breathe out. Yun lang yung ginagawa ko doon sa loob ng kuweba. Kuweba talaga yung tawag sa machine. Talagang kanina lang, after nung MRI, medyo nahilo ako. Pero ngayon, okay naman na yung pakiramdam ko. Siguro dahil lang yung sa takot ko ba. Kasi nga, super close space yung MRI. Mas maliit pala yung butas niya compared sa PET scan. But anyways, nagugutom na ako. Baka sa isang train station, main train station kasi yun, sa Toyohashi. Baka kumain muna ako bago ako umuwi. Tapos bilihan ko na lang sila ng pasalubong. Kasi gutom na ako. Nanginginig na ako ba sa gutom. Kain na lang muna ako siguro dun sa may mga malapit na pagkainan dun sa train station. Hindi kasi ako nag-agahan kasi nga nasa isip ko baka masuka ako ba, so hindi nga ako nagkakamali kasi kanina parang nasusuka ako yung pakiramdam ko after kong ma-MRI. Paglabas ko ng kwarto parang nasusuka yung pakiramdam ko. Kakain na tayo. Mahal ata itong napasukan kong restaurant. Ito yung napili kong pagkain, yung 1,650 yen. Tapos may patsaa sila dito, ayan. And kung hindi ako nagkakamali, libre lang mag-refill dito ng kanin at saka ng cabbage. Yung salad nila na cabbage.
Masarap naman po yung pagkain nila dito. Pero yung kanin po, medyo hindi ko na yan talaga siya kinain. Nakadalawang subo lang ata ako ng kanin kasi nga no rice na tayo, diba? Yung kinain ko lang talaga dito at saka yung naubos ko yung isang bowl ng cabbage na salad nila. Pero hindi ko na nakain yung isang buong kamatis na maliit. Hindi po kasi ako kumakain ng hilaw na kamatis. But anyways, after kumain, bumili ako ng mga pasalubong ni Kuya Jake at saka ni Baby Jack Jack. And sakto, pagbaba ko ng platform, may nag-aantay na train. Kaya sumakay na ako kaagad. Ito pala yung mga nabili kong pasalubong kay Baby Jack Jack at saka kay Kuya Jake. Hati-hati na lang silang dalawa dyan. Inabot din pala ng mga total na 20 minutes yung biyahe from the Toyohashi Station papunta dito sa malapit na station sa bahay namin, which is the Mikawamiya Station. May nakita akong vending machine dito ng ice cream pero wala rin pala yung tinda. Lahat kasi naka-X Kaya tara na, uwi na tayo. Sakay po ako ng taxi. Konnichiwa. Miyaki Tadori 5丁目。お願いします。北通り5丁目。はい。Pag-uwi ng bahay, naligo ako. Then after ko maligo, ito yung nadatnan ko. Tulog si Baby Jack Jack. Disney princess. Disney princess. No, I'm not a princess, Nak. I'm the queen. Nagpaunigay ako dito kay Kuya Jerome na ikabit yung compression socks ko. Medyo masakit kasi yung mga legs ko eh. Tapos parang namamaga na naman sila. After nito, sinabayan ko ng tulog si Baby Jack Jack. Nak, hindi mo nahila. Nasa baba. Okay, kabila din. Arigato. Gusto kami pasalubong mama, Jack Jack, gummy bear. Hati kayo Kuya Jake, ne? Kuya Jake, oh, hati kayo. Kuya Jake. Kuya Jake, hati man kayo Jack Jack. Oishi. Oishi, no? Sarap yan. Jack Jack, oh. Asus. Hello mga bro, pasensya na po gabi na. And yung shoutout po natin para today, kasi medyo mahaba na po kasi yung vlog today. Isisingit ko na lang po sa next vlog na lang. So puro shoutout na lang po yung mangyayari sa next vlog natin. And isang tao po yung isa shoutout ko today. May pinadala po siya sa akin. Super thank you po talaga. Kasi may mga taong katulad niya na yung nagpipray and nagbibigay ng effort para sa paggaling ko. Maraming salamat po. Ang pangalan niya, kung hindi ako nagkakamali, is Soliel Cascon. Kung nagkakamali ako, sis, pasensya na. Meron din po siyang YouTube channel. Na-shoutout ko na rin po siya sa previous vlog kasi sa kanya po ako nagkaroon ng idea nung pumunta po kami doon sa Nagashimas Palan. Actually, nakakahiya kasi gumasto siguro sila ng asawa niya para dito. Yung asawa niya daw po kasi yung nagsabi na padalhan ako nito. Miracle water po ito. So medyo mabigat siya pero papakita. Ganito na lang para makita nyo. Ayan. Miracle water daw po ito. Kaya sinenda nila ako. So, ako naman, naniniwala naman ako sa mga milagro. Yung sakit po kasi natin, stage 4, uncurable na po. Incurable pala, hindi uncurable. Incurable na po. So, wala na po tayong cure. Pero, hindi pa rin po tayo nawawalan ng pag-asa na one day, someday, magkaroon ng miracle sa buhay natin. Kasi, di ba, naniniwala tayo sa mga gods. So, maniniwala po tayo sa miracle din. Wala, ang dami. Ayan. Puro yan tubig. Miracle water. Ganito siya. Super nakakahiya. Pero super thank you sis. Nakakataba naman ng puso. May mga taong hindi ako kilala na nakilala ko lang online. Pero alam niyo yun, meron silang care sa akin. Nakakataba po ng puso. So super thank you sis Soliel Cascon sa pinadala ninyong mag-asawa sa akin. Super
Na-appreciate ko po talaga ito. But anyways mga bro, yun lang po yung vlog natin for today. Medyo hindi kasi okay ako pagkagising ko kanina. Kumikirot yung ulo ko kanina. Ngayon medyo okay na. Medyo may kirot pa rin pero kaya ko nang i-manage. Siguro kasi sa sobrang init ito kanina. Tapos ngayon naman sumasakit yung mga legs ko at saka yung balakang ko. Siguro kasi nag-commute lang tayo today. Tapos hindi pa rin kasi nagsasubside yung pamamanas sa paa ko. Sa kamay ko medyo okay naman na yung sa kamay ko. Pero yung sa paa ko kasi namamanas pa talaga siya. So kailangan ko lang to ipahinga. And yung ating pa-shoutout, gagawin ko na lang po sa next vlog. Ayan, puro lang po shoutout tayo sa next vlog natin. Babasahin ko po yung lahat ng comments ninyo sa vlog today, tsaka sa previous vlog, sabay shoutout na rin po sa inyo. So yun lang po, again, maraming salamat po sa mga nanonood, tsaka sa mga nag-i-effort po maglagay ng comment. Sa mga prayers po talaga ninyo palagi. Hindi po ako nauubusan ng lakas dahil po dyan. So maraming salamat po. Again, pwede ka pa po subscriber and kung sakali nagustuhan nyo lang po yung aking channel, yung aming mga vlogs, especially po kami, please like, comment, and subscribe. And always remember, whatever you are, be a good one. Bye-bye for now and see you again on our next one. Bye! Sa next vlog po ulit!